Ang maulan, ngunit magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Morning po. I cannot be more excited about the theme and the message of our readings for this Sunday. And you will know why. No? Nung binasa ko po yung lahat ng pagbasa mula sa una hanggang sa Ebanghelyo, sabi ko, akmang-akma naman ito sa mga nangyayari ngayon, lalo't higit sa Pilipinas. Kaya ho, kung atin lang pong tatanggapin at titingnan, hindi ho talaga pwedeng maging obsolete ang salita ng Diyos at ang kanyang mensahe. It's always absolute. Mula noon hanggang ngayon, may dating, valid, at dapat may epekto. Nakaka-excite kasi po kapag tayo pumupunta sa mga account natin sa social media, well, kung hindi ban yung account mo, no? Kasi may mga kilala ko, nababan yung account kasi kung ano ginagawa. Kayo pa man, kung meron kayong account at okay pa, nakikita nyo pa yung mga nangyayari, iba't ibang uri ng away, banghayan dito, banghayan doon. Magsasabi ng baho ng isa, tatapatan naman ng isa. No? Nakikita nyo yan? Wala akong binabanggit kung saan, ha? Pero meron eh. Okay? And the letter of St. James will tell us today, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice. Bakit, Father? Ano ba ang mensahe ngayon ng Diyos? Ano ba ang tema ng lahat ng pagbasa? It's about envy. Inggit. At may pinsan po ang envy. Mamaya sasabihin ko. Alam niyo po, pag sinabi pong envy o yung inggit, St. Thomas Aquinas puts it plainly and he defines it as something like the irrational anger over the success or happiness of others. Irrational anger over the success or happiness of others. Bakit sinasabing irrational anger? Pag sinabi mong irrational, yung parang walang katwiran, walang kabuluhan. At bakit tinutukoy yung anger na irrational? Kasi po may anger po na okay lang. Meron palang anger na okay lang. At galing din po kay St. Thomas Aquinas yun. Yung anger na, natutunan natin to, di ba? Kung yung galit ay may malasakit at may pag-ibig, okay lang yun. And for him, for St. Thomas Aquinas, anger is not irrational if it is the passion to set things right. Nalaman na natin yun. Na kung yung galit mo ay para itama ang kapwa, para siya ituruan, okay yun. Ganoon naman kadalasan ng galit ng nanay sa anak eh. Di ba? Hindi naman talaga yung galit na gusto mong patayin. Hindi naman talaga yung galit na gusto mo siyang sirain. Pero dahil nga gusto mo siyang ayusin. Kaya kapag ang galit ay para ayusin ang isang tao at ito'y galing sa pag-ibig, hindi po kasalanan yon. It's passion to set things right. But an anger becomes irrational, okay? And it will lead to envy. At envy na nga iyon, kapag halimbawa, umuusad ang kapatid mo, kapag merong tagumpay ang iyong kaibigan, pero inis na inis ka. The something in you dies whenever you see someone happy. No? Someone deep within you dies when you see a friend happy. That is envy. Kaya nga po yung envy is one of the 7 capital sins. Capital, kaput, meaning head. No? Pinanggagalingan ng iba pang kasalanan. So, envy. Now, sabi po dito sa sulat ni Santiago, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice. Binanggit po rito yung word na jealousy. At gusto ko pong ituro at ipaalala sa inyo, may pagkakaiba po yung jealousy at envy.
Remember, jealousy is not always bad. Yes, jealousy is not always bad. In the scriptures, God called himself, I am a jealous God. Kung masama pala yung jealousy, edi masama ang Diyos. Lord, bakit mo sasabihin you are a jealous God? When jealousy is a sin. No. Jealousy is not always a sin. Ang pagkakaiba po nito ganito. When you say jealousy, you're just guarding something that is yours. There's a feeling of sadness because somebody wants to take what is yours. Kaya nga, yung jealousy ng isang asawa sa asawa niya, kasi nanumpa sila no? For richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. We have a covenant. You are mine, I am yours. That's why if someone wants to take you from me, I have the right to be jealous because you are mine. Get you yung point? That is jealousy. When it comes to God, yes, He has all the right to be jealous. Why? Because we are His people and He is our God. Kaya kung meron tayong ibang Diyos na sinasamba maliban sa Kanya, that is not good. Because we are God's and He is our God. So if jealousy operates in that sense, it's not sinful. You just want to guard something that is already yours. At kailangan mo namang ipaglaban. Sa'yo yan Nangako kayo sa Diyos Now what is envy? Well, ito yung matindi. Different from jealousy, envy is when you want to get something that is not really yours, to the point that you will destroy that someone because you feel sad over his or her happiness and you want some destruction. Yon ang inggit. Okay? Kaya tanong mo sa sarili mo, ano ba mas madalas sa akin? Selos o inggit? Minsan nga, di ba, may mga nakalagay sa Facebook, bakit ka nagseselos? Hindi naman kayo. Ouch. Hindi naman pala kayo Huwag ka magselos. Hindi naman pala iyo No? Kaya nga yung jealousy minsan, pwede pang patawarin, pwede pang tanggapin. Pero yung inggit na hindi pinagsisisihan, iba yan. Iba ang pwedeng maging sanhi niyan at ang kalalabasan niyan. Now, what is the cousin of envy? Binanggit na rin po rito. Selfish ambition. Bakit kaya kailangang tumakbo bilang presidente? Bakit kailangang tumakbo bilang vice president? Bilang senador? Bilang congressman? Bakit? If it is a good ambition, okay tayo dyan. But if it is a selfish ambition, hindi tayo okay dyan. Kaya yun ay pagdadasal natin sa misang ito Marami na naghahanda para mag-file ng candidacy. We hope it's not a selfish ambition. At bakit pinsan ito ng inggit? Simple lang Kasi syempre, unahan yan You want to be on top para ikaw ang kaiinggitan. Kasi ang pangit ng feeling na ikaw ang naiinggit. So whoever who is on top, nakakainggit ito Sandali lang. Gagawa ko ng paraan para hindi mangyari ito. Siraan dito, siraan doon. Ganito ka rin naman Because of a selfish ambition, you will try to destroy someone so that you will be on top. And what is the root? Envy. Inggit.
Kaya mga kapatid, ito ang isa sa mga pinag-iingat sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi po, yung envy po, it comes from within, of course, no? And pansinin niyo po, someone who is envy is always experiencing a disorder within himself. And once we have this disorder in our own selves, it will manifest, no? Outside of it. Makikita naman yun sa mga gawa, sa salita, sa iniisip, lalabas yan. Kasi may disorder ka sa loob. Then you will create disorder also to other people. There will be disorder and foul practice. Kaya pansinin niyo ho yung mga naiinggit sa inyo. Sila ho yung talagang hindi masaya sa buhay. Yun lang naman yun Meron bang naiinggit na masaya at kontento? Wala. Lahat ng naiinggit kasi hindi siya masaya. Are you an envious person? Then look into yourself. Maybe I'm not happy. And it's not maybe, it's true. We are not happy whenever we are envious. We fail to be contented. Kaya tinitingnan natin yung blessings ng iba. Bakit siya meron, ako wala? Hindi pwede yan. Kung nasa iyo lang ang blessing, mas mabuti nang wala tayo pareho. Kaya po, kapag may nainggit sa inyo, ibig sabihin lang nun, hindi siya masaya sa buhay niya. Masaya ho ba kayo sa buhay niya? Uy. Sure? So, hindi ka naiinggit? Uwe. Di nga. Pero hindi pa doon nagtatapos ang aking homily. May gamot sa inggit. Yon. Diyan tayo. What is the antidote to envy? And the gospel will teach us the antidote to envy. Alam niyo po, dito sa ating ebanghelyo, napaka-ironic, Kasi habang naglalakad daw sila, si Kristo nagsabi, the Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. 3 days after, the Son of Man will rise. So, pinag-uusapan pala rito, at sinasabi ni Kristo, yung Paschal Mystery, suffering, death, and resurrection. Passion, death, and resurrection. The Paschal Mystery. Imagine niyo, naglalakad sila, nagkukwento si Kristo, ang anak ng tao ay ipagkakanulo, pahihirapan, mamamatay, at siya ay muling mabubuhay. So that's the first scenario. Pero sabi dito, they did not understand the saying. Wala silang naunawaan sa sinabi ni Kristo. Kaya pala wala silang naunawaan. Tinanong sila ni Kristo, ano bang pinag-uusapan nyo? Para bagang napansin ko kasi nagkukwento ako tapos meron kayong nagbulong-bulungan. Ay, kaya pala hindi nila naintindihan. Kasi ito yung sagot. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Akalain mo yon. Nagsasalita ang Diyos natin ng pagpapakababa. Ang pinag-uusapan nila ay kung sinong pinakamataas at pinakadakila. Yan ang usapan ngayon. Sino mas magaling sa atin? Sino ang mas dapat nilang piliin? Sino ang dapat ninyong iboto? Who is the greatest? Alam naman ni Kristo pinag-uusapan nila kahit di nila banggitin. Kaya ho, eto ang kanyang sinabi. If anyone wishes to be first, he shall be last. At hindi pa yon, nagpakita siya ng bata, niyakap sa harap nila at sinabing, whoever receives one child such as these in my name, receives me. What is the meaning of that? How did that become an antidote to envy? Mga kapatid, alam nyo yung bata sa lipunan, sa kanilang panahon, a child is nothing. A child is unnoticeable. As a matter of fact, a child
is the last. Down the line. Hindi pinapansin. Walang bearing ang sinasabi. No? Pero, ang katangian ng bata, a child is teachable. A child has the ability to obey. A child has no ambitions whatsoever because he only knows how to obey. Kaya sa kaharian pala ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay yung mga taong pwedeng nasa baba at kayang sumunod at walang ambisyon. Bakit? Sapagkat umaasa sa Diyos sa lahat ng bagay at pagkakataon. Na ang bata, siya ay kampante ng lahat pwedeng ibigay ng kanyang magulang. Kung kaya't hindi siya nag-aalala. So, what is the antidote to envy? Are you ready for this? Like a little child who has this faith and trust. First, gratitude. Gratitude. Ano ibig sabihin? That if you are thankful to God for all your blessings, you will not be envious with other people. Did you get that? Na kapag tinitingnan mo sarili mo, meron din pala akong biyaya. Marami pa rin palang binigay ang Diyos sa akin na parang magulang na binibigay ang pangangailangan ng isang bata at kanyang anak. Then you will begin to be grateful. You will begin to see your blessings. You will begin to appreciate, okay din pala ako sa buhay na ito. My dear friends, if you are envious, stop for a while. Think of your blessings and thank God for everything. Don't look at the blessings of others. You are equally blessed. Ayaw mo lang kasing tingnan yung binigay na sa'yo, tinitingnan mo yung binigay na sa ibang tao. Gratitude is an antidote to envy. Kaya ho, tingnan ninyo, yung mga taong mapagpasalamat, sila yung masaya. At dahil masaya at kontento, hindi naiinggit sa iba. Meron ka rin sariling kagandahan, kapatid. Meron ka rin sariling galing. Meron ka rin sariling biyaya. Huwag na huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Maging masaya ka at mapagpasalamat. Pero higit sa lahat, and I end my sharing here, the best antidote to envy is always remember how God looks at you. It doesn't matter how they look at you. It doesn't matter how people see you. What matters is how God sees you. And you are a son and a daughter of God. Always remember, every day, God gazes on you. God lovingly gazes on you. And as if He is always reminding you, you are my child. You don't have to be envious. O may isipin yung iniisip nila, mahalaga kung anong tingin ko sa'yo. Hindi ito paligsahan. Hindi ito pataasan. Hindi ito pagalingan. Sapagkat lahat kayo ay mahal ko at pantay-pantay kayo sa aking mata. So my dear friends, let us fight that evil of envy. Be grateful always for all your blessings. And always remember, God gazes on you with love every day.